Noong unang panahon, bago pa dumating ang mga dayuhan sa ating mga pulo, ang mga tao ay naninirahan ng payapa sa ilalim ng basbas ni Bathala, ang makapangyarihang Diyos ng langit at lupa. Ngunit dumating ang mga anino mula sa kailaliman, mga nilalang ng kadiliman na gustong sakupin ang mundo ng mga tao. Nakita ito ni Bathala at nagpatawag siya ng isang pagpupulong ng mga diwata at anito. Hindi ko maaring pabayaan na malugmok ang nilikha kong mundo, wika ni Bathala. Kailangan ko ng isang sugo, isang tao na bibigyan ko ng aking lakas. Sa isang maliit na baryo sa paanan ng bundok Arayat, isang binatang magsasaka ang pinili, si Amihan. Siya ay kilala sa kanyang mabuting puso, tapang, at paggalang sa kalikasan. Isang gabi habang natutulog, dinalaw siya ni Bathala sa kanyang panaginip. Amihan, anak ng lupa at hangin, sa iyong mga kamay ipagkakaloob ko ang kapangyarihan ng apat na elemento, apoy, hangin, tubig, at lupa. Sa iyong puso isusumpa ang lakas ng liwanag. Gamitin mo ito upang protektahan ang mundo mula sa dilim. Pagkagising ni Amihan, nakita niyang sa kanyang mga palad ay may mga sagradong marka, isang apoy, isang alon, isang ulap, at isang dahon. Isang pamana mula kay Bathala. Hindi nagtagal at dumating ang mga halimaw, mga dambuhala, mga nilalang na lumalakad sa gabi at nagpapalaganap ng takot. Una niyang hinarap ang sigbin, isang nilalang na umuubos ng buhay ng mga tao. Sa pamamagitan ng apoy na nagmumula sa kanyang mga palad, napalayas niya ang nilalang pabalik sa dilim. Sumunod ay ang bakunawa, ang dambuhalang ahas na sumasakmal sa buwan. Sa pamamagitan ng tubig na pinatawag niya mula sa mga ilog, nilunod niya ang halimaw bago pa nito makain ang kalangitan. Sa bawat tagumpay, lalong lumalakas si Amihan, ngunit alam niyang darating ang pinakamatinding pagsubok, ang harapin ang hari ng anino, si Alabukay, ang dating Diyos ng liwanag na nagtaksil kay Bathala. Sa tuktok ng bundok Arayat nagtagpo sina Amihan at Alabukay. Ang langit ay dumilim, ang hangin ay kumulo. Daladala ni Amihan ang lakas ng kalikasan, samantalang si Alabukay ay may kapangyarihan ng taksil na kadiliman. Nagtagisan sila ng lakas. Ipinatawag ni Amihan ang mga puno upang igapos si Alabukay, ngunit pinilas ng anino ang mga ugat. Gumamit siya ng hangin upang itulak palayo ang dilim, ngunit sinipsip ito ng katawang anino. Sa wakas, pinagsama-sama niya ang lahat ng kapangyarihan, apoy, tubig, hangin, at lupa, upang bumuo ng isang gintong sibat. Sa pamamagitan ng sibat ng apat na elemento, tinulak niya si Alabukay pabalik sa kailaliman ng lupa. Sa huling saglit, si Amihan ay hinirang na bagong tagapangalaga ng balance, isang mortal na may basbas ng Diyos. Hanggang sa ngayon, sinasabing tuwing may bagyo, may apoy sa bundok, o dumadaloy ang malalakas na ilog, si Amihan ay nagbabantay pa rin, pinoprotektahan ang mundo sa utos ni Bathala.